Magandang araw mga idol, Luzon, Visayas at Mindanao at sa ating mga ka-business, mga ka-papi. Saan man panig ng mundo mga idol, kumusta po kayo? Ako po si Taong Gala. Sa araw na ito, magbibigay lang po tayo ng isang panibagong reaksyon. Katulad ng sinasabi ko, yung unang reaksyon natin doon sa sitwasyon po na nangyari kina Intoy and Nika ay hinold po natin dahil may mga upcoming na mga videos kung saan kailangan natin sundan upang sa ganon ay maging konkreto ang ating mga reaksyon. Bagamat ito pong bidyong ito ay hindi ito reaksyon mga idol, kundi maaaring masabi natin ay payo lamang. Ano po? Para masigit nating makuha kung ano ang ikagaganda ng ka-business. Pwede namang sabi pa nga ay take it or leave it. Okay. So sa una nating pagtuunan ng pansin, hetong si Intoy. Ano po, nakikita natin si Intoy na sobrang napakagaling magpayo. Kapag may problema ang mga kagwang, andyan siya at sobrang napakagaling magpayo. Pero ang hindi ko malaman, kapag siya ang may problema, tila ito yung nawawala sa kanya. So para sa akin, ganito lang kasimple yan, Intoy. Alam ko naman na mahirap magsabi ng problema. Higit lalo kung nakikita ninyo na ang sasabihin yung problema ay tulad yan ng sinasabi mo, makakadagdag sa problema ng ka-business. Kayo ang nakakita, ibig sabihin. So, ang followers ay ang nakikita niya ay ang mga iksi na lamang sa video. Pero doon sa tinuturan, nasasabi o makikita natin, ma-analyze natin na mayroon nga bang malaking problema kinakaharap ang ka-business dahil dito sa sinabi ni Intoy. Pero magpaganon pa man, ang advice ko sa ganon kay Intoy o maging sa mga kagwang, sino pa man, na makakaranas ng ganito, hindi po masama ang magsabi. Kung sakali man, pwede naman kay Mrs. Ka-Business kung sila po ang napagkakatiwalaan ninyo. Sabihin ninyo kung ano ang problema. Ngayon, para at least hindi lalabas na magiging kaparte ka ng problema, kapag nasabi mo na ang problema, ilatag mo naman kung ano ang naiisip ninyong solusyon. Kumbaga, open na pag-uusap. Dahil dito, o sa pamamagitan nito, nakatulong kayo kung paano maresolba. Kasi ang hirap nun, di ba? Yung mananahimik na lang kayo. Nakita nyo may problema, mananahimik na lang kayo. Nagkukustuloy ng negatibong implikasyon sa mga kasama mo. At syempre, kapag ganyang nasasabi na sa mga vlog, nagkakaroon ito ng domino effect doon sa comment section. Kung kaya't, di ba, inisa-isa ninyong sagutin yung mga negatibong sabi ng mga comment ng ating mga followers. Pero kung titingnan natin, nagkaroon lang ng ganung klaseng komento, it is because of the negative statement na para sa kanila, negative ang pagkakuha nila doon sa mga sinabi. Now, yun po ang isa sa pinakamabisang dahilan. Hindi po dapat na mahiya tayo dahil bilang isang ka-business, kapamilya na rin ang turing ng bawat isa sa inyo, ni Mr. Ka-Business, ni Mrs. Ka-Business, ganoon din ni Papa Dens. Pangalawa, mainam din kung sakaling magpaalam. Although sinasabi natin na yes, kailangan ninyo ng privacy, tama po yun. Pero bilang parte ng ka-business, siyempre po, nakakatakot kung pupuntahan kayo, hahanapin kayo na wala kayo. So, upang mawala itong mga espekulasyon, mainam na magpaalam tayo. Kung hindi man ito pwedeng verbal, ibig sabihin, pwede naman kayong mag-text kay Mr. Ka-Business, kay Papa Dens na, nandito kami or may pupuntahan kami. Upang sa ganon, ay hindi kayo hinahanap pa. Ang hangad lamang natin mga idol sa reaksyon ito ay magkaroon tayo ng consolidation ng positive na pwedeng magawa para sa ikagaganda ng ka-business. At para naman po kay Mr. Ka-Business, isa po sa aking masasabi, unsolicited advice, with due respect po kay Mr. Ka-Business. I think magkakaganda po para sa akin, kung maglalaan ang ka-business ng isang araw, kahit sa isang buwan, na mag-uusap-usap sila off-cam. Ito yung lalabas na parang assessment na rin. Upang sa ganon, matingnan nila yung daloy ng mga bidyong nagawa during that month, ano nga ba ang dapat gawin
sa pamamagitan ng collaborative effort and ideas na kanilang ibibigay. So siguro pag off-cam, hindi malilimitahan ang kanilang sasabihin kasi sila ang nag-uusap. Kumbaga, healthy and friendly discussion. At kasabay na rin ito, ay isabay na rin ang pagkukonsulta upang at least, sabi pa nga, ay nalalaman, nasusundan ni Mr. Ka-Business ang sitwasyon ng kanyang mga tao sa pamamagitan ng pangungumusta. Ano po, sa bawat isa. Dahil kung off-cam, masasabi nila ang kanilang problema. So, ang pinaka-importante lang doon, mayroon silang bottom line na after makapag-usap ay mag-i-end yan sa isang napagandang conclusion, a positive result na pwedeng ikaganda or gamitin nila para mas mahigit pang gumanda ang ka-business. At ganoon din ang kanilang mga vlog. Mahalaga ang mga ganitong mga idol. Bakit nasasabi natin? Kasi etong mga kagwang dumating sa bahay ni ka-business mula sa iba't ibang klase ng kultura ng pamilya, mula sa iba't ibang sitwasyon at eksperyensya na kanilang kinalakhan, mula sa iba't ibang komunidad na kanilang pinanggalingan. Iba't iba ang kanilang mga karanasan at ngayon ay binubuo dahil sa isang ka-business family kung tawagin ay kagwang. So, etong mga idol, kahit saan pamandako, talagang magkakaroon ng minsay hindi mauunawa ang pagkakataon. At para ito ay maiwasan, upang sa ganun ay klarado para kay Mr. Ka-Business, kapado niya lahat ng mga tao, with due respect, Mr. Ka-Business. Sige, sa tingin ko, makakaganda talaga yung pagkakaroon ng parang team building nila na off-cam. No? At at the same time, maa-assess nila ang status ng kanilang mga video. Ano nga ba ang dapat gawin? Asan nga ba yung dapat ipagpatuloy? Asan nga ba yung dapat i-follow up base sa resulta ng kanilang mga views. So sa pamamagitan nitong mga idol, at least kahit papano maiibsan kasi natakot ako doon sa statement ni Mr. Ka-Business nung kausap niya si di ba? Nasabi niya na talagang may pinagdadaanan ng ka-business. Hindi lang natin alam, pero ako, sa nakikita ko, kung i-evaluate natin, mayroon itong domino effect doon sa resulta ng mga views kasi sobrang baba po ng mga views ngayon. Pero kung mapapansin ninyo, lahat naman mabababa. Maging kami ng mga reactor, mabababa din ang mga views. Kaya nga lang nandito tayo, nag-uusap-usap, nagbibigay ng advice kasi wala tayong ibang hinahangad, kundi ang ikaganda ng ka-business. Palakasin ang ka-business. Bakit? Kasi kung malakas ang ka-business, kaparte tayo dyan. Bilang reactor, bilang mga manunood. Diba? Proud tayo na kabilang tayo sa isang malakas na pamilya. Hindi man magsabi si Mr. Ka-Business, nararamdaman natin yung kung ba bigat na kanyang dinadala. Ito yung pinaka-mainam na pagkakataon para pag-usapan. So mga idol, ito po naman ay unsolicited advice para sa kanila kasi ako po ay sobrang concerned para sa ka-business. Again, para sa lahat at para kay Intoy, makakatulong po talaga yung pagiging open. Although sinasabi ng iba na kailangan ng privacy, pero pwede naman po i-text. Pwede naman kayo magpaalam kung saan kayo pupunta. Ng kahit sa isang tao lamang. Pangalawa, sa lahat ng mga kagwang, pag may mga ganitong pagkakataon, wag muna tayong magbibigay ng komento na magkapagbibigay ng kuryosidad sa mga followers. Una, isipin natin lagi ang tinatawag na domino effect. Lahat ng sasabihin natin ay magkakaroon yan ng domino effect sa ilalim. Kaya po nakakapag-comment sila, it is because may silang narinig na statement. Pangatlo, yung suggestion natin, again, is magkaroon ng panahon na off-cam, mag-usap-usap, magplano, assessment, ang bawat team, ang kagwang, si Mr. Ka-Business, si Mrs. Ka-Business, ay iba din yung dating na mayroon kang team building na close, na off-cam. Hindi naman to siguro kawalan kasi marami namang mga video sila sa isang buwan ay isang business lang na ganun. At least kahit paano mailalabas ng bawat isa, ng bawat
kagwang yung kanilang saloobin. Pero above all, dapat ang ating sentro ng ating mga panukala at ideya ay yung pong makakatulong para sa ka-business. Tulad ng sinabi ni Intoy, ayaw niyang makabigat pa. So kung ayaw mo makabigat, ano naman yung option na maitutulong mo para mapagaan ang ka-business? O di ba? Kasi kaparte tayo ng ka-business. So therefore, kung nakikita mong may mabigat na dinadaanan na pinagdadaanan ng ka-business, ano yung magiging pakaparte mo doon para matulungan mong mapagaan? Di ba? Hindi po masama, again, ang magbigay ng mag-open ng isang problema, pero kasabay nito para at least mapagaan ay i-open na rin ang panukala kung ano ang posibleng solusyon. Mga idol, hanggang dito lang po muna ako. Kayo po mga idol, mayroon din po naman kayong suggestion para po mas higit na mapalakas pa ang ka-business. Again, with due respect kay Mr. Ka-business, kay Mrs. Ka-business, Mrs. Ka-business at Papa Dens, ito po naman ay payo lamang. At syempre kay Intoy at Nika, gamitin nyo ang inyong kalakasan kasi magaling kayong magpayo. At ako mismo, nakita ko nung nagsama tayo dito sa Hagunoy, nakita ko kung gaano kayo ka-importante sa ka-business. Bagamat, sinasabi ko na ang bawat kagwang ay mahalaga. May mahalagang papel na ginagampanan sa bawat isa. Ang pinaka-importante ay magkaisa, iwasan ang anumang silusan dahil bawat isa sa inyo ay may mahalagang papel na ginampanan. Hindi man matumbasan ninyo ang kakayahan ng isa, pero I'm very sure na ang kakayahan din ng isa ay hindi rin naman kayang matumbasan yung nakatagong kakayahan mo. Ako po si Taong Gala mga idol. Please do connect and follow Ka-Business Official, Ka-Business Family, Papa Dins, and of course, kay Mrs. Ka-Business, sa lahat ng ating mga kagwang, sa lahat ng mga reaktor. At syempre, sa inyong lingkod, Taong Gala. Pagpalang araw sa ating lahat. Magandang hapon.